Sa sandaling ito ay sinabi ni Sungyun sa magisyan na ito na tanggalin na ang spear na bumabalot sa lugar na ito. Nagalit naman ang kanyang kalaban, at sinabi na bakit niya gagawin yon, dahil wala siyang alam kung ano ang ginawa niya, upang mabuo lamang ang lugar na ito. Matapos marinig ang pangangatwirang ito ng kanyang kalaban, ay inactivate niya ang kanyang skill na Call of Blood. Matapos niyang gawin iyon, ay sinimulan niyang pagbabaliin ang kamay ng kanyang kalaban. Pagkatapos ay inactivate pa niya ang skill na Amplified Pain. Sa gayon ay mas maramdaman nito ang sakit sa kanyang ginagawang pagtorture. Dahil dito ay napahagulhol sa sakit ang kanyang kalaban, ngunit sa kabila nito ay nanindigan pa rin ito, at minura pa nga si Sungyun, at binantaan ito na kung hindi ba niya siya nakikilala kung sino siya, dahil siya ay magiging isang archmage ng imperyo balang araw. Sa kabilang banda si Sungyun nang marinig ang mga bantang ito, ay sa halip na matakot sa kanyang mga pinagsasabi, ay bigla niyang pinutol ang isa sa mga kamay nito, at muling sinabi na tanggalin na ang spear na bumabalot sa lugar na ito. Sa mga oras na ito ay tila nawala na ang kayabangan ng taong ito, at nagsimulang umiyak, habang sinasabi na hindi niya kayang tanggalin ang bagay na ito, dahil hindi pa kaya ng kanyang kapangyarihan na madispel ito. Upang malaman kung nagsasabi ito ng totoo ay ginamit niya ang kanyang skill na Fire Dragon Eyes. Pagkatapos niyang gawin ito ay tinanong niya kung saang dimensyon siya nanggaling, at kung bakit siya pumunta sa mundong ito. Ngunit bago ito sumagot, ay tinangkapan nitong makipagnegosasyon, at sinabi na magiging malaking tulong siya sa kanya. Ngunit bago pa man ito matapos sa kanyang mga sasabihin, ay inapakan siya ni Sungyun, at pinatitigil na sa kung anuman ang kanyang sasabihin, at pinasasagot na lamang ang kanyang mga tanong. Dahil sa aksyon niyang ito ay wala nang nagawa ang lalaking ito, kundi sabihin na siya ay si Endal, na nagmula sa dimensyon ng Aries, at ang rason kung bakit siya pumunta sa dimensyong ito ay upang makatanggap ng faith mula sa mga tao dito. Tila naguluhan naman si Sungyun sa pahayag na ito, kaya tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagtanggap ng faith. Nang marinig ng lalaki ito, ay tinanong niya si Sungyun kung pumunta ba talaga siya sa kanya nang walang alam tungkol sa mga bagay na ito. Habang sinasabi niya ito ay bigla siyang sinipa ni Sungyun, at sinabi na hindi niya nais marinig ang mga walang kwentang sasabihin niya. Dahil dito ay muling nagpatuloy ang lalaki sa kanyang kwento, at sinabi na kaya siya nagpunta rito ay nakakita siya ng ancient text sa isang secret ancient ruins. At sinasabi dito na ang mga magicians, o mga knights ay pwedeng malampasan ang kanilang mga limitasyon sa pamamagitan ng faith. Dagdag pa sinabi din niya, na dahil sa mga faith ng mga tao ay makakaipon sila ng divinity sa kanilang puso, sa ibabaw ng kanilang mana circles. At dahil dito ay mararating nila ang 6th circle stage, o kahit ang mas mataas na level ng magic, at maging isang archmage. Matapos marinig ang mga impormasyong ito, sinabi ni Sungyun, na sa halip na gawin nila iyon mas makatutulong sa kanila kung makatanggap na lang sila ng faith sa pamamagitan sa pagtulong sa mga tao. Sinabi naman ng lalaking ito na ang absolute fear ay isa ring klase ng faith, kaya naniniwala siya na ang pagmasakar niya sa malaking bilang ng mga tao ay ang pinakamabilis na paraan upang makaipon ng faith. Kasunod nito ay tinanong naman ni Sungyun kung bakit ang Earth ang kanyang napiling atakehin. Sinabi naman niya na nakasulat din sa ancient text na kanyang nabasa, na para maabot ng isang mage ang mas mataas na level ay kailangan niyang pumunta sa isang dimensyon kung saan walang mga bakas ng ibang mga Diyos. At iyon mismo ang dahilan kung bakit siya pumunta sa dimensyon na ito, dahil base sa kanyang impormasyon ay wala pang Diyos na nakarating dito. Matapos marinig ang paliwanag na ito, ay sinabi ni Sungyun, na sa madaling salita ang dahilan ng kanilang pagmasakar sa mga tao sa lugar na ito, ay upang makaipon ng divine power. Matapos kumpirmahin ito ng lalaking ito, ay agad siyang sinipa ni Sungyun at pinagmumura. Pagkatapos nito ay nagpatuloy na siya sa kanyang sunod na tanong. Itinanong niya dito kung may kilala ba siyang God of Proof at God of War. Mabilis namang sumagot ang lalaki, at sinabi na wala siyang alam na Diyos na may ganoong pangalan, ngunit tila hindi kumbinsido si Sungyun sa sagot na ito, kaya muli niyang ginamit ang kanyang skill na Fire Dragon Ace, at dito nga ay nakita niya na nagsisinungaling ito. Matapos malaman ang detalyeng ito, ay naisip niya na sinubukan niya lamang itong bagay na ito, ngunit napatunayan niya na talagang kilala ng taong ito ang parehong Diyos na tinanong niya. Sa pagkakaalam nito ay sinabi niya sa kanya, na naiintindihan niya na hindi niya pwedeng sabihin ang ibang impormasyon, dahil sa pagiging sekreto nito. Ngunit sa sandali ding iyon ay inactivate niya ang skill na torture techniques, dahil dito ay magagamit na niya ng walang kahirap-hirap ang mga torture techniques na alam niya,
dagdag pa magiging madali na para sa kanya na tamnan ng takot ang tumatanggap ng torture, at maging ang efficiency ng kanyang mga torture techniques ay tataas ng 10%. Sa mga oras na ito ay nakakaramdam na ng matinding sakit si Endal mula sa mga ginagawa sa kanya ni Sungyon. Habang nangyayari ito ay tinanong ni Sungyon sa kanya kung gaano siya tatagal sa mga gagawin niya sa kanya. Habang lumilipas ang oras, ay maririnig ang mga alingawngaw ng pag-iyak sa sakit sa buong spear. At makalipas nga ang ilang oras ay nakikiusap na si Endal sa kanya na patayin na lamang siya at tigilan na ang pagpapagaling sa kanya. Sinabi naman ni Sungyon sa kanya na kung bakit kailangan pa niyang pahirapan ang kanyang sarili, kung sa huli naman ay aaminin din niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Habang ginagawa niya ang pagtorture niya dito ay marami siyang natutunan, tulad ng divine power, magic, god of war, god of proof, at maging ilang minor na impormasyon sa Aries dimension. Kasunod nito ay sinabi niya na ang pagtorture sa mahabang oras ay nagdulot sa kanya ng mental strain, ngunit sa palagay naman niya ay sulit ito, dahil ngayon ay mas naunawaan na niya kung ano ang divine power. Ang una ay naunawaan niya na ang pagkakaroon ng divine power ay hindi nangangahulugan na ang isa ay magiging isang Diyos, ngunit upang makapag-ipon ng divine power ang mga warriors mula sa Murim ay kailangan buksan ang kanilang dansyan, at ang mga mage mula sa Aries ay kailangang magkaroon ng mga circle sa kanilang mga puso, at na ang divine power ay ang pinaka-basic form ng mana. At ang pinaka-importante ay kung makakapag-ipon ng divine power ang isa, ay maaari siyang mas mabilis na lumakas at marating ang mas matataas na level ng kakayahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng impormasyon na ito, ay nananatili pa ring problema niya kung paano gamitin ng wasto ang divine power. Natutunan din niya na may dalawang paraan para makapag-ipon ng divine power. Ang una ay ang pag-disassemble at pag-refine ng mana ng isa-isa. Ang paraang ito ay napakahirap at umuubos ng malaking oras. Ang ikalawa ay sa pamamagitan ng faith, ito ay maaaring magmula sa pagsamba, o maging sa takot ng isang tao, at pag nagkaroon na ng sapat na faith ang receiver nito, ay makakaipot na sila ng divine power sa kanilang puso. Habang nagpapatuloy pa siya sa pagtorture kay Endal, ay bigla itong sumigaw at sinabi na mayroong propesya na binabanggit na hindi pwedeng ilabas ang mga impormasyong ito. Binanggit pa niya na isang priest ng God of War ang pumunta sa kanya, at ibinigay ang propesyang ito. Binanggit din ng propesya na kailangan niyang humanap ng mga impormasyon na may kinalaman sa divine power, sa mga ancient text na nasa ancient ruins. Samantala si Sungyon nang marinig ang pangalan ng God of War, ay napahawak ng mahigpit sa kanyang espada, at naisip na hindi niyo inaasahan na mangingialam ito sa ganitong paraan. Dahil dito ay naalala niya ang paalala sa kanya ng God of Proof, na huwag magtitiwala sa mga Diyos. Naisip din niya na hindi niya alam kung bakit ang isang Diyos na lumalabas lamang sa mga notification ay nagagalit sa kanya, ngunit base sa mga ginagawa nito sa kanyang mundo, na matindi ang galit nito sa kanya. At kung magpapatuloy pa ang mga ganitong pangyayari, ay tiyak na mawawasak ang kanilang mundo. At dahil dito, isang bagay ang malinaw, na ang God of War ay malinaw na kanyang kalaban. Matapos ang mga pag-iisip na ito, ay tuluyan na niyang tinapos ang paghihirap ni Endal at winakasan na ang buhay nito. Samantala lumabas ang mga notification na binabanggit na naabsorb niya ang espiritu ni Endal, dahil dito ang kanyang proficiency ay tumaas ng 4%, kasunod nito ang kanyang True Blood Demon's Sword exclusive skill na Blood Arts ay nag-activate, dahil dito ang item rank nito ay tumaas sa pamamagitan ng pag-absorb ng dugo ni Challenger Endal. Binanggit din nito na ang Grand Soul Ego na skill ay na-engrave sa exclusive slot ng espada. Habang nangyayari ito ay naisip ni Sungyon na kung gusto niyang malabanan ang isang Diyos, ay kailangan niyang pataasin ang kanyang divine power. Sa mga oras na ito ay makikitang nagpapahinga na si Sungyon sa isang magarbong kwarto. Binanggit niya na nakapagpahinga na siya dito ng 2 araw at oras na para dumating ang mga mahahalagang mensahe. Sa sandaling ito ay naalala niya ang subspace pouch na ibinigay sa kanya ni Harin at binanggit nito na alagaan itong mabuti. Naalala din niya na ang mga natanggap niyang reward mula sa isinagawa niyang raid ay nasa loob nito, tulad ng potion na nagpapataas ng skill proficiency at potion na nagpapalakas ng kanyang physical abilities, at isang random na skill book. Dagdag pa ay may natanggap din siyang malaking bilang ng mga items. Bagamat marami siyang natanggap na mga rewards mula sa bansang ito, ay nakakasigurado naman siya na hindi na sila lugi dito, dahil sa halip na mawalan ay nakatanggap pa sila ng isang bagay mula sa kanya,
at ito ay ang spear na naiwan mula sa kanyang pakikipaglaban sa mage. Dahil kung masusuri nila itong mabuti, ay magiging malaking asset ito para sa kanilang bansa. Dagdag pa rito ay naging isang ganap na A-rank na hunter na siya, habang pinagmamasdan niya ang kanyang bagong hunter's license, ay naisip niya na ang pagiging A-rank na hunter ay pinapangarap lamang niya noon, ngunit makalipas ang ilang sandali ay ibinato niya ito, at sinabi na sa kabila ng lahat ng kanyang mga ginawa, ay hindi pa siya ginawang S-rank ng mga ito, dahil kung tutuusin ay mas malakas pa siya sa mga kasalukuyang S-rank. Samantala, matapos ang raid na kanyang ginawa, ang British Hunter Association ay nag-request ng isang press conference, at dito ay inaalok nila siya na maging isang hunter ng kanilang bansa, at kasama na rin dito ang mga benepisyo na matatanggap niya kung tatanggapin niya ang kanilang offer. Sa kabilang banda ang kanyang sariling bansa, ay binigyan siya ng mga tax cuts, at mga employment benefits nang sa gayon ay hindi siya umalis at lumipat sa ibang bansa. Sa kabila ng mga material na mga alok na ito, ay iniisip niya na wala na rin itong halaga para sa kanya, dahil para sa kanya, kahit gaano pa karami ang kanyang kitain, at matanggap na mga benepisyo ay mababaliwala din ang lahat ng mga ito, kung ang kanilang mundo ay mawawasak. Kaya ang importante para sa kanya ngayon ay ang higit na palakasin ang kanyang sarili, sa gayon kahit dumating pa ang isang Diyos na mayroong absolute power, ay magkakaroon siya ng kakayahan na pigilan ang mga ito. Habang naiisip niya ang sinabi sa kanya ng mage na kanyang nakalaban, na ang divine power ay ang pinaka-purest disassemble form ng magic power. Sa pagsasaisip nito, ay nagsimula siyang mag-meditate, at sinimulang iponin ang nakuha niyang magic power sa kanyang dibdib, ngunit habang ginagawa niya ito ay naisip niya na kapareho pa rin ito ng dati, dahil kahit gaano karaming beses pa niyang ulitin ito, ay imposible pa rin niyang ma-refine ito upang maging divine power. Dagdag pa naisip din niya na kung hindi dahil sa authority na hero's blessing, ay hindi niya mararamdaman ang presensya nito. Sa kabila nito ay pinalalakas na lamang niya ang kanyang loob, at sinasabi na dahil mayroon na siyang divine power, ay hindi na siya gaanong madidisappoint. Bagamat naramdaman niya ng bahagya ang nothingness domain, ay hindi pa rin niya magawang makapag-generate ng sword key, o kahit ng magic. Sa sandaling ito ay tinigil niya muna ang kanyang ginagawa, at pinag-isipan ang mga bagay tungkol sa divine power, at kung paano ba talaga ito gumagana. Habang iniisip niya ang mga bagay na ito, ay lalo lamang siyang nakumbinsi na hindi pa talaga niya magagamit ng tama ang kanyang divine power sa ngayon. Pagkatapos nito ay lumabas na ang mga notification na binabanggit na tapos na ang oras, at babalik na siya sa Tower of Trials. Habang unti-unti na siyang nawawala sa kanyang kinatatayuan, ay determinado niyang sinabi na malalaman din niya ang mga bagay na ito habang umaakyat siya sa Tower of Trials. Samantala sunod-sunod na lumabas ang mga notification na binabanggit na pumasok na siya ika-15 floor ng Tower of Trials, at ang tema ng trial na ito ay battle. Sa mga oras na ito ang lugar na kanyang napuntahan ay isang battlefield, kung saan ang mga tao ay nakikipaglaban sa kapwa nila, at lumalabas ang mga zombie sa paligid. Binanggit pa nga ng isa sa mga necromancer, na patayin ang lahat ng mga nagre-reject sa kanilang Diyos ng kadiliman. Sa kabilang banda ang mga sundalo na mercenary ay binanggit na kahit na ilang taon na nilang ginagawa ito ay hindi pa rin sila masanay sa ganitong tanawin dahil para sa kanila, ang kanilang mga kasama ang mas muka pang evil sect kaysa sa kanilang mga kalaban. Napatanong tuloy sila kung bakit kailangang tanggapin ng kanilang pinuno ang ganitong klaseng misyon. Samantala isang malaking lalaki ang pumasok sa isang tent, at biglang sumigaw na ginigising ang isang tao sa loob nito. Ang tao palang kanyang ginigising ay ang ngayon ay naalimpungatan pa na si Sungyun. Habang nagugulat pa siya sa kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid, ay sinabi ng malaking lalaki sa kanya na matagal nang nagsimula ang labanan, at ngunit natutulog pa rin siya. Sa kabilang banda si Sungyun ay nagtataka pa rin kung ano ba talaga ang nangyayari, at napatanong pa nga kung tao ba talaga ang kanyang kaharap o isang orc. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na ang dalawa mula sa tent, pagkatapos ay tinatanong ng malaking lalaki kung bakit ganoon ang kanyang suot, at kung nasaan ang kanyang mga sandata, dahil magsisimula na ang Holy War. Matapos marinig ito ay napaisip si Sungyun sa kanyang sitwasyon, naisip niya na marahil ay nasa gitna sila ng isang religious war. Habang pinagmamasdan niya ang papalapit ng mga hukbo sa kanilang kampo, ay lumabas ang mga notification na binabanggit na ang ika-15 trial ay nagsimula na, at ang natitirang oras ay 17 araw. Ang past conditions ng trial na ito ay kailangan niyang madala sa tagumpay ang Holy War sa itinakdang oras.
At ang fail conditions ay kung siya ay mamamatay o maubusan ng oras. Ang reward na kanyang makukuha sakaling magtagumpay ay Protection Bracelet of a Nameless God na may ranggong S. At gaya ng ibang mga trial, ang penalty nito ay kamatayan. Habang binabasa niya ang mga notification may kinalaman sa kanyang trial, ay makikitang sumusugod na rin ang mga kalaban patungo sa kanilang kampo. Nang makita ito ni Sungyun ay naisip niya na ang bilang ng mga ito ay nasa mga ilang libo. Sa kabilang banda ang kanyang mga kasamahan ay nagsimula na ring sumugod patungo sa palapit na mga kalaban at pinangungunahan ito ng kanilang pinuno na si Lady Rainiel. Si Sungyun nang marinig ito ay tinanong ang malaking lalaki kung sino itong si Lady Rainiel. Sinabi naman ng malaking lalaki na ito ang commander ng kanilang mercenary, dagdag pa buong kumpiyansa niyang sinabi na isa itong aura user. Sa mga oras na ito ay sumisigaw ang pinuno ng kanilang grupo at sinasabi na maghanda na sa pakikipaglaban dahil ang judgment para sa mga religious fanatics na sumasamba God of Battle ay mangyayari na. Sa sandaling marinig ni Sungyun ang pangalan ng God of Battle, ay naunawaan na niya ang sitwasyon na siya ay nasa digmaan sa pagitan ng God of Battle at God of Darkness. At sa sandaling ito ay nasa panig siya ng God of Darkness. Pagkatapos nito ay ngumiti si Sungyun at napuno ng sigla dahil ang kanyang kalaban ay ang God of Battle. Pagkatapos nito ay lumabas ang mga notification na binabanggit na ang special assignment na Path of Conductor ay nagsimula na. Upang matapos ito ay kailangan siyang matanggap ng mga mercenaries bilang kanilang leader at kung makukumpleto niya ang special assignment na ito, ay makakatanggap siya ng additional rewards pag natapos niya na ang trial. Ang commander ng mga mercenary na si Rainiel ay mayroong matinding pagkahumaling sa mga espada. At dahil hindi siya nagmula sa mga maharlikang background, ang battlefield lamang ang nagsilbing lugar kung saan siya pwedeng magpalakas, at dahil dito ay marami na siyang napagdaan na mga battlefields, kung saan naranasan niya ang maraming life and death na mga sitwasyon. Kaya bilang resulta ay maaga niyang naabot ang stage ng pagiging aura user, ngunit dahil sa kanyang background ay mayroong lamang siyang mga limitadong option, kaya dahil dito ay wala na siyang pagpipilian kundi ang paulit-ulit na magtungo sa mga battlefields upang magkaroon ng enlightenment bilang kapalit ng pagsusugal ng kanyang buhay. Sa sandaling ito ay tumalon na si Rainiel mula sa kanyang kabayo at nagtungo sa kaibuturan ng hukbo ng mga kalaban. Habang isa-isang tinataga niya ang mga sundalong ito, ay naisip niya na kahit gaano karaming beses pa niyang patayin ang mga ito, ay tila hindi nauubos ang mga sundalong ito. Habang pinagmamasdan niya ang mga papalapit paring kalaban patungo sa kanya, ay naisip niya na ang bilang ng mga ito ay nasa mga ilang libong tao, sa kabilang banda ang kanyang mga kakampi, na bagamat mayroon silang mga zombies na sinamon ng kanilang mga necromancer, ay meron lamang silang 700 sundalo. At malayo ito sa bilang na binanggit ng Priest of Darkness, kaya naisip niya na maaaring maging mapanganib ito para sa kanya at sa kanyang mga kasamahan na mercenary. Samantala habang patuloy niyang inaatake ang grupo ng kanilang mga kalaban, ay nasa likod lamang niya ang kanyang mga kasamahan at sumusuporta sa kanya. Ngunit habang ginagawa nila ito ay bigla silang napahinto dahil sa sandaling iyon isang malaking golem ang lumabas sa pagitan nila at ng kanilang commander. Habang pinagmamasdan ng mga nabigla pang mga mercenary ang higanteng golem, ay binanggit ng isa sa mga ito sa kanilang vice commander na si Rainiel ay na-isolate sa panig ng mga kalaban. Matapos marinig ang report na ito, ay napasigaw na lamang sa galit ang vice commander dahil batid niya na magiging mapanganib ito kahit na para sa kanilang commander. Sa kabilang banda ang kanilang commander ay kasalukuyang pinaliligiran ng mga kalaban. Habang nangyayari ito, ay naisip niya na dahil sa patuloy na pakikipaglaban ay hindi na niya maitaas ang kanyang mga kamay upang salagin ang paparating na atake ng mga ito. Habang papalapit na ang kanyang kamatayan, ay naisip niya na sa ganitong paraan lamang pala siya mamamatay, at hindi man lang niya naabot ang tuktok ng kanyang pinapangarap. Sa sandaling ito ay napaiyak na lamang siya, at sinabing kung alam lamang niya na ganito ang mangyayari, ay hindi na siya nag-participate sa Holy War na ito. Ngunit sa kabila ng kanyang kawalan ng pag-asa, ay isang malakas na pagsabog ang naganap sa kanyang harapan, kung saan nalipol ang lahat ng mga sundalo na naroroon. At sa gitna ng pangyayaring ito ay nakita niya na nakatayo doon si Sungyun. Habang natulala pa siya sa biglaang pangyayaring ito, ay sinabi ni Sungyun sa kanya na haharangan niya muna ang lahat ng mga sundalong paparating, kaya habang ginagawa niya ito ay mas makakabuti kung umatras na lang muna siya. Sa kabilang banda si Rainiel ay lalong namangha sa kanya,
dahil sa kabila ng matinding labanan sa paligid ay nananatili pa rin siyang kalmado, kaya napaisip tuloy siya kung nananaginip lang ba siya. Samantala si Sungyun ay nagpatuloy sa pagmasakar sa mga kalaban, at habang ginagawa niya ito ay muling nagulat si Reniel, dahil napansin niya na gumagamit ito ng aura flame. Sa kabilang banda ang mga kalaban ay natataranta na, dahil hindi nila nakikilala kung sino ang taong ito, dagdag pa ang kanilang advantage sa bilang ay baliwala sa kanilang kalaban, at unti-unti silang inuubos. Samantala si Reniel ay patuloy na namamangha sa kakayahan ni Sungyun, dahil nagtataglay ng power, flexibility, at sensitivity ang kanyang mga atake na para siyang nanonood ng isang art kasabay nito ay biglang namula ang mukha ng dalaga, at iniisip na sobrang ganda ng napapanood niya. To be continued sa Season 3 Part 5. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood. God bless you all.